Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ito po tayo mga kababayan at kaibigan after that hectic holiday season. Actually, hindi pa po tapos yan. Meron pa po tayong New Year. So, advance Happy New Year to all of you. So, ang ating pong pag-uusapan mga kababayan ay ito na po ang China. No? Mukhang nagpapaganda na po ng kanilang imahe. Kasi kung maalala nyo, no, sinabi po ni DND Secretary Gibo Chidoro na walang ibang bansa ang naniniwala sa kanila. Walang ibang bansa ang kumakampi sa kanila. Even yung mga kaalyado nila na yung Russia, yung North Korea, wala pong sinasabi tungkol sa issue ng West Philippine Sea. Tungkol sa issue ng kanilang pangbubuli sa West Philippine Sea. Kasi malamang alam po nung mga kaalyadong bansa nila na hindi tama yung ginagawa nila, na sila po ang aggressor. Kaya nga po, sa ating title o thumbnail ng ating video for today, tayo pa ang sinasabihang bully. Tayo ang sinasabihang instigator para po, no, ipangalandakan nila sa buong mundo na ang Pilipinas ang nangbubuli sa China. Tayo ang gumagawa ng paraan para patuloy tayong mangbuli sa kanila, no? Titingnan po natin o babasahin natin yung sinabi ng kanilang spokesperson, no? Pero paano ba nagsimula to, yung sinasabi ng kanilang spokesperson na tayo ang nangbubuli, tayo ang nag-i-stir ng kaguluhan dyan sa South China Sea or sa West Philippine Sea. Kasi po, balik tanaw lang tayo, no? Bago mag-holiday, ito po sa balita ng GMA News, December 19, no? Nagsalita po ang Pangulong Bongbong Marcos. Ayan po, Marcos, PH to change strategy in countering Chinese aggression. Kasi sinasabi niya po, yung ginagawa nating mga diplomatic protest, o yung North Bear Valley, pagpapadala ng mga kung ano-anong papel doon na nagpro-protesta tayo, ay walang nangyayari. Walang progresong nagaganap. No? Mabait pa nga ang Pangulo kasi sabi niya, very little progress. Pero sa akin, walang progreso eh. Diba ba? So ang sabi niya po dito, aano tayo sa paradigm shift, no? Yung paradigm, ibig sabihin, isa sa mga paraan, lalo tayong mangangalap ng suporta sa ibang mga bansa. Yung kumikilala sa international law. Di po ba? Kasi tayo, uulit-ulitin natin sa vlog na ito about sa West Philippine Sea na may pinanghahawakan tayong desisyon ng International Court, no? Yung 2016 arbitral ruling na kung saan pinagkauloban po tayo, may karapan tayo sa ating exclusive economic zone na 200 nautical miles, no? Diyan po sa ating West Philippine Sea. Pero ang China, based on that ruling, ibinasura ang kanilang claim na 9-dash line because of historical daw po yun. Walang matibay na ebidensya na kanila ang buong South China Sea. So yun po yan. Kaya sabi ng Pangulo, no, nababanas na rin siguro siya. Kaya sinabi niya, we will shift our strategy, no, the paradigm shift. So sabi niya, ayan, okay. So ngayon, ang latest po dyan, no, dito po sa balita ng Manila Bulletin, no, December 26, no, nung Martes po, no, sa ating bansa. Ano sabi? China blames Philippines anew for maritime complex. Ayun, sinisi na naman daw po tayo ng China. Kasi yan po ang sinasabi ng kanilang ministry's spokesperson na si Mao Ning. Ito po siya. Yang babaeng hindot na yan, yang hitad na yan, no? Talagang, no, siguro natatanggap nila yung ating diplomatic protest, tapos
dinodocument ng international community yan. Kasi kung maalala nyo, di ba, si Ray Fowell, yung isa sa mga banyaga sa Strategic Alliance, ganyan, di ba? Sila pong nagdodokumento niyan, nakikita nila sa satellite imagery o tapos ibabalita nila. Buong ano yan, international media news. Nababalita yung kanilang pagsaswarming. No, ang sabi nga ni Ray Fowell dati, na i-vlog po natin yan, na invasion nga po dyan sa Ayungin Shoal sa dami ng mga kanilang Coast Guard, Chinese Maritime Militia vessels. No? So walang magandang imahe ang ginagawa ng China sa loob ng ating West Philippine Sea. Mostly dyan sa Ayungin. Talagang gusto nilang i-take over Kasi bakit? Meron po tayong isang vlog dyan, ang dami nga pong nanood tungkol doon sa isang talumpati ng dati ninyong presidenteng si Dugunggong. Si Digong. No, na sinasabi niya na ang dami kasing langis dyan sa ating West Philippine Sea. Ayan po ang gustong supsupin ng mga Tsekwa. Kaya inaantay lang nila na bumagsak yung BRP Sierra Madre. Yung talagang wala na. Hindi na maayos Sobrang kalawang na kinainan ng tubig dagat. Ayun, bumagsak na lang. So wala na. Wala na tayong pangprotekta sa ating Ayungin Shoal. Kaya nandyan lang sila umaaligid-aligid. Kaya dapat ang gawin dyan ng ating Coast Guard, no? With the help of Philippine Navy, ang tabay lang, shoo them away. Hoy, wag kayo dito. Doon kayo sa 210 nautical miles from our coastline. Ibig ko po sabihin, palayasin sila dyan. Kasi nakaantabay lang yung mga gonggong na yan No? So, balik tayo doon. Wala sa international community na they're praising China for what they're doing in South China Sea. Sino lang po ang nagpipraise sa kanila? No? Yung nagpapaganda ng imahe nila. Sila lang. Sarili nilang media. Yung Global Times, yung state media nila na, I forgot yung makikita nyo po sa social media account nitong mga to, nababasa ko mostly yung Global Times, saka mga ilang bayaran nilang mga influencer, di ba? Inuulit natin, ang laki po ng ginagastos ng China sa disinformation campaign every year. At may mga kababayan tayo na kumakampi sa kanila. Kasi nga, alam nyo na, di ba? Billion ba naman O baka naman nakaparte sila sa billion. Yun lang mga media nila sa China. Wala nang iba. No? Ako, dami ko po napapanood dyan sa karatig bansa nila, yung may kaborder sila na India. Galit din sa kanila ang India kasi inaagawan din nila ng lupa. Di ba? Wala po. Ulitin ko, even yung kaalyado nilang mga bansa, walang nilalabas na statement na kinakampihan sila na sinasabihang, yung Pilipinas, yung kayo ang instigator. Sila lang po, no? China, Tsekwa, Chinese. Sila lang. Wala nang iba. Kaya tama po si Secretary Gibo Teodoro. Ngayon, itong spokesperson na to, doon sa kanilang media, tayo na naman ang tinira. Kasi bakit? Wala talaga. Sira ang imahe nila pagdating sa West Philippine Sea. With the help of our mga country na naniniwala sa atin. No, ilang bang country ang pumapayag sa atin na meron tayong karapatan dyan sa West Philippine Sea, sa ating exclusive economic zone? Lahat, karamihan po ng bansa na nag-a-abide sa international law. Yun po yan. Ito, anong sabi dito? Basahin natin. China has declared anew it is the Philippines that is steering trouble in the region. This time by saying it is Manila's change of policy and position over the South China Sea issue. Remember, di ba pinakita ko sa inyo yung headline ng isa sa mga headline ng GMA News noong December 19 na sinabi ng Pangulo, because yung ginagawa nating diplomatic protest hindi umuusad, walang progreso, so we will change our strategy. Ayun naman ang tinitira nila ngayon. Di po ba? Kasi ipangangalandakan natin talaga sa buong mundo na mali ang ginagawa ng China. Na wala silang karapatan dyan sa ating West Philippine Sea. Kasi binasura yung claim nila. Di po ba? Sila nga lang ang ayaw tanggapin yan Mao Ning, itong hitad na ito. Spokesperson for China's Foreign Ministry said the responsibility supposedly lies
with the Philippines as far as the maritime conflict is concerned. O for what? Tayo pa ba ang mangbubuli sa sarili nating karapatan dyan sa West Philippine Sea? Sa sarili nating teritoryo? Uulitin ko na may pinanghahawakan tayong karapatan. So, ibig sabihin, tayo ang may-ari. Magiging bisita tayo. Tayo ang may-ari, tayo ang mangbubuli sa bisita natin. Gago naman pala tayong Pilipino. Di ba? Napakasalaula pala natin. Base dito, kasi ito yung gusto nilang ipangalandakan sa international community. Ang tanong, may naniniwala ba sa kanila? Yan ang tanongin natin kay Mao Ning. Hey you, Mao Ning. How many countries really believe your narrative? That is the Philippines is to blame on what's going on that waters, the disputed waters. Tell us how many countries really believes you, really supporting you about your claim in that South China Sea. Can you tell us one? Di po ba? Wala Wala po ako nababasa. The recent developments involving China and the Philippines in the South China Sea are caused by Philippines' change of policy and position, repairing to honor its commitment, violation of the international law, and the declaration of the conduct of the parties in the South China Sea, and deliberate infringement of China's sovereignty and provocation. Ayun po yung sabi ni Mao Ning. Tingnan nyo binabaliktad po nila. Tinitwist nila. No? Pero, kayo, itong mga napanood ninyo, nabasa ninyo, sino ang mali? Sino ang nagli-laser sa atin? Bakit tayo ni-laser? Sino ang nag-water cannoning? Sino ang nanghahabol? Sino ang nambablock sa ating mga resupply mission sa Ayungin Shoal at sa ating BIFAR na magre-resupply lang sa ating mga magsasaka, sa mga mangingisda dyan, sa ating Baho de Masinloc at sa pang parte ng ating West Philippine Sea. Give me an instance or a freaking incident na ginawa ng Pilipinas na ginago natin ng Coast Guard o Chinese Maritime nila. Kung sasabihin nyo yung sinasabi nung kanilang dating colonel na nagsabing ano daw tayo, mga salaula na binaril daw natin yung mga that was the past. Luma na yun. At hindi yun ang issue sa West Philippine Sea. Di po ba? Mga illegal fishers. Ito, na-settled na ito sa international law. Pero ang sinasabi niya, refusing to honor our commitment. Ano yung commitment? Yung sinasabi niyong tatanggalin yung BRP Sierra Madre sa Ayungin? Who told you that? You cannot even mention. We are daring you. Even Senator Jinggoy Estrada is daring you to name names. Who told you to remove that BRP Sierra Madre? Who among the government officials told you that we will remove the BRP Sierra Madre at Ayungin Shoal? You cannot even name names. So therefore, you are lying. You are freaking liars. Violation of international law. Cite an international law that we violated. Di po ba? Tama, mali. And the declaration of the conduct of the parties in the South China Sea. And what is that? If there is a violation on this particular conduct, then you have to summon our government. You already said, hey, ito, na-violate nyo. These are the things that you have violated in the declaration, the conduct of the sea. There's none. And the deliberate infringement of China's sovereignty and provocation, where the 2016 arbitral ruling junk your claim of 9-dash line. So where is your sovereignty? It did not even mention there that you have a sovereignty on that West Philippine Sea. And we are not provoking. Who even hit our Rory mission? Who is colliding with our Rory mission? You. Because you are what? You don't have any apathy or empathy.
You are selfish, narcissistic, chekwa. Itaga mo yan sa utak mo, Mao-Ning. Put that to your brainless head, no? Mao-Ning. Di po ba? O, eto pa sabi. The Philippines' legitimate operations, including humanitarian and supply missions in its exclusive economic zones, are being seen by China as infringement, no, of its territorial waters, as Beijing claims the entirety of the South China Sea, which includes parts of the Philippine waters. O, ayan po. Infringement daw po yung ginagawa niya. Ito pa sabi ni Gagang Mao-Ning, no, tong si Hitad, tong buwakang inang ito. Mao said China is hoping the Philippines will make a wise choice, return to the right track of properly handling disputes through dialogue and consultation, and work with China to manage the situation of at the sea. We will go back to the table if the talk is not yung hindi po yung malulugi tayo. Hindi yung puro lang sa kanila ang gusto nila. Hindi pwede yun. Ang sabi nga ng Pangulong Marcos, hindi gumagana yung dialogue yung diplomatic protest. So what we gonna do? Di ba? Kung makikipag-dialogue lang, tapos puro lang pabor sa kanila, wag na. Di po ba? Tatakot din tong China na to kasi ang daming malalakas na bansa ang pumapanig sa atin. At laging nakaantabay ang US. Wala akong pakialam kung anong sabihin nyo sa US. Di po ba? At least, meron tayong isang kalabaw, no? Na powerful din. Kasi patuloy tayong aapihin nitong China hanggat mahina tayo Alam nilang mahina tayo Katiting nga lang tayo sa paningin nila, kuto. Baka ang tingin nila sa atin, mas maliit pa sa Taiwan. Yung Taiwan nga, hindi nga nila masakop-sakop Di ba? Ang yayabang Akala man nila, ngayong pinapalagan sila, ngayon, kumahog kayo ngayon, gusto nyo babalik kami sa table? Babalik sa dialogue, yung old ways? Hindi We have to be assertive, mga kababayan. Ngayon, ano po ang sabi ng ating AFP dyan? No? Ito na lang po. Hindi na tayo gagamit ng video. Dito na lang po sa ABS-CBN, mga kababayan. No? Eto. AFP denies Manila provoking Beijing in West Philippine Sea. Correct. Tama naman. Agree po ako dito. No? Lulutin ko sa inyo, walang bansa na sinasabing tama ang ginagawa ng China. Di ba? The Armed Forces of the Philippines on Tuesday denied accusations that the Philippines is provoking China in the West Philippine Sea. Ayan. In a televised briefing, AFP spokesperson Colonel Miguel Aguilar reiterated, inulit, that the Philippines continuously abide by its international law. Diba? As he pointed out that it is China who is conducting dangerous actions in the West Philippine Sea that have repeatedly placed seafarers' lives in danger. Correct. Di ba nga yung isang ang resupply boat, nandoon pa si AFP Chief of Staff, General Romeo Browner? Di po ba? Quote, ito po sabi ni Colonel Aguilar, hindi po tayo nagsisimula ng gulo. Tayo ay sumusunod sa international law at tayo ay in-implement ang ating domestic law. Ibig sabihin, hanggang saan ba ang ating territorial waters? Hanggang saan ang ating exclusive economic zone? Na kung saan meron tayong sovereign rights at jurisdiction? Sinusunod natin ang batas. Correct. Hindi tayo nagsasagawa ng mga activities na naglalagay sa panganib sa ibang naglalayag. Tulad ng kanilang ginagawa. Nagko-conduct sila ng shadowing, nag-conduct ng mga dangerous maneuvers, gumagamit pa sila ng water cannons at nagresulta pa sa collision at sea. So lahat ng mga violations, sila ang may kagagawan. Correct. At kitang-kita naman po yan ng mga international community. Binabalita po yan sa international media. So therefore, ititwist nila Tinitwist nila kasi nalalaman nila na sumasama ang imahe nila sa international community. Di ba? Ayaw na ayaw ng mga Communist Party yan. Kasi kami lang ang magaling. Utot ninyo. Mga buwakang ina ninyo. Di po ba? Aguilar, however, pointed out that many countries continue to support the Philippines in the maritime dispute as they acknowledge that the country's position in West Philippine Sea is valid. Correct. Ngayon po sa ating pag-aalyansa sa ibang bansa, ibig sabihin sa ating mga pagkakampi, no?
Ito ay dahil alam ng ibang bansa na tama ang ating pinaglalaban. Correct. At ito po ay para sa pagpapalakas sa ating international law na ang tawag ay UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Dahil this is the only way to peacefully resolve maritime dispute. Correct po yan. Commodore J. Tariela, the Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, added that China's fabricated narratives and baseless claims about the alleged aggressive actions of the West Philippine Sea are not convincing. Sa Tagalog, yung fabricated, mga gawa-gawang naratibo at walang kaukulang ebidensya, no, na tayo about the aggressive actions, yung tayo ang mga resibo dyan sa ating West Philippine Sea, ay hindi po nakakakumbinsi, lalong-lalo na sa international community. Quote, sabi ni Tariela, "Let me make it clear that we will remain vigilant against bullies and will continue to welcome those who support our interests. While it is true that there is no such thing as free lunch, unlike China, our allies do not take away our lunch, especially if it is rightfully ours." Correct. Ang galing naman ito. O, ito naman po, yung kay Coco Pimentel, nagsalita rin po siya. "Let us remember that this is the Chinese position meant to be ready for the Chinese people. Let us not be influenced by the position of others and let us stick to our official position and continue to explain this to our people and to the rest of the world who care to listen and understand." Correct po. Ako po, agree po ako dito sa sinabi ni Coco Pimentel. Ito pa nga sabi niya, he is urging the Filipino people to stand its ground against China's accusation. Ang problema po, Senator Kiko, PCG Tariela at AFP spokesperson Colonel Midel Aguilar, may mga kapwa Pilipino tayo na mga traitor. May mga kapwa Pilipino tayo na pinapalamon ng disinformation fund ng mga tsekwa. Yun lang po yan. Di po ba? Kung itong mga inchik, no? Sila, nagkakaisa sila. Tayo. Dahil sa pera, mga personal interest ng mga tsekwa at ng mga gonggong na ito ng mga kababayan natin, mga makapili at traidor. Yan po yan, mga kababayan. So, dito, uulitin ko, mga kababayan. Ako po, pro-Pilipinas po ako. Kahit na ano pang sabihin ng China dito, alam ko po ang katotohanan. At the same time, meron po tayong mga kaibigan dyan, no, mostly dyan sa Palawan, na sila po ang eyewitness kung paano po sirain, balahurain, at babuyin ng kanilang mga citizen ang ating karagatan. Kung ano-ano po ang pinaggagawa nila dyan. Kasi nga po, ang dami nila diyang mga barko. Kung magagawa lang ng ating gobyerno itong si Pangulong Bongbong Marcos, na gawa rin tayo. No, maski na yung mga bangka-bangka, provide nyo, tapatan natin. Di ba? Kaya kung may gagawin silang kalokohan doon, ano gagawin natin? Sabi nga sino ba yung nagsabi nun? Si Bato yata. I-water cannon din natin sila. Pag nag-laser pointing, i-laser pointing din natin para malaman nila na hindi tayo pabubuli. Napapalaganan natin sila. Di po ba? Yan nga, si Pangulong Marcos, mukhang banas na rin. Di ba? Sabi niya, mag-shift na tayo ng strategy. Si Coco Pimentel, bibihira nagsalita yan. Ngayon ko lang po narinig na nabasang nagsalita yan. Di ba? Siguro sawang-sawa na rin siya. At siguro nagkausap sila ni Hontiveros. Si Hontiveros nakatambay yung kanyang progressive group na akbayan, yung atin ito group nila. Babantayan talaga yan kasi once na may ginawang kagaguhan na naman itong China sa ating mga mangingisda, sa ating mga nagre-resupply mission, madodokumento po yan. Kasi meron po yan eye in the sky. Yung asar na asar si Lobin, no? Yung eye in the sky ng Amerikano, ng mga ibang mga grupo na tumitingin dyan sa international waters at sa international airspace. Pag itong China, hindi ito po yung mga masusundan, hindi papansinin, mamaya-maya yan. Wala na tayo. No? Baka buong mundo nasakop na nila. They are everywhere.
Meron nga po akong nabasa dyan sa lugar ng Chile. Biruin nyo ha, researcher daw sila, yung bangka nila. Researcher daw, pero iba pala ginagawa. Kaya pinadalan sila ng yung Chile, pinadalan sila ng submarine. Talagang tinitik-tikan po sila. No? Itong mga itong mga Chekwa na ito, mga salaula ito eh. No? Sabagay, pang sariling interest nila eh. Kumbaga, wala bang natural resources sa inyo? No? Ang laki-laki ng bansa ninyo. Pang ilan ba kayo? Pang top 10 kayo sa biggest country in the world. Pero anong ginagawa ninyo? Sinira nyo na ba ang kalikasan ninyo sa mainland ninyo? Tanong lang. Have you destroyed your natural resources? That's why you are everywhere. Tapos ipapadala nila yung mga citizen nila sa ating bansa. Gagawa ng katarantaduhan diyan. Tapos galit sila pag ibibet yung ICCI ba yung tawag doon, yung bubusisiin yung kanilang pagkatao. Kung may mga krimen, ayaw nila. Galit na galit sila. Who are they? Feeling nila, kanila ang buong mundo. Palibasa kasi marami ring mga nagugoyong mga businessman dito eh. Sana nga lang kung pwede nga lang pong i-boycott tong Chinese products na ito eh, no? Sa akin lang. Kung pwede lang, pero depende po yan sa ating gobyerno. Kung ano po ang desisyon ng Pangulo, no, na makakabuti sa ating bansa at sa ating mamayan, doon po ako. Kasi I trust the wisdom of our President. No, sabi ko nga sa inyo, ninong yan eh. O nga pala, shout out po dyan sa lahat ng taga Palawan, no, sa ating mga kaibigan. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa ating channel. No? So yan po, kayo po, ano pong inyong masasabi dyan na tayo pa ang naging bully sa China. Biruin nyo, yung maliit pa na bansa na wala naman, na mahina, nga tinuturing nilang mahina in terms of military, in terms of economy, in terms of population. Ilan lang tayo? 100, sabi na natin, ako lang ha. Correct me if I'm wrong. 120 million. Sila ilan? Billion? Tayo pa mambubuli? Ay. Grabe mga kababayan, tingnan nyo ha. Paano ang twisting nila? So ibig sabihin, takot sila sa maliit na bansa. Diba? Tulad na sabi ko sa inyo, yung Taiwan, kaliit-liit, takot sila. Yung Hong Kong nga pinapalagan sila eh. Kaya sasabihin nila, mabait kasi kami. F you. Wala pong naniniwala sa kanila. Hey you, freaking Mauning, you freaking bitch. Listen and listen well. Huh? Tell us, or list down, countries believe that Philippines is the one bullying you. List down all the countries that believes you that Philippines is the one provocating you in the West Philippine Sea or South China Sea. List down all the countries that believes in you that Philippines is the one infringing your sovereignty in South China Sea. Cite any law that we violated. Cite any provisions in the declaration of the law of the sea of both parties that we violated. Based on your statement, there is none. There is no proof or evidence that we are the one bullying you or provocating you. It is you, and the international body or community knows about it. It is well documented, you freaking bitch. Kayo po, mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Anong inyong komento o reaction? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.